Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant, and everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating mga katabi at sabihin po natin, I'm glad you are here. Sa likod po, sa harap po natin, pwede po ba nating batiin ang mga ating kapatid ng I'm glad you are here? Pakitingin nga po yung katabi natin kung nakangiti po sila ngayong umaga. Nakangiti po. Praise God. At sa oras po na ito, ang ating theme pa rin po for the last Sunday of this month of June is Breakthrough Gentleness That Heals. At hayaan niyo po akong basahin yung isa po sa mga words sa akin ng Lord kagabi. Sabi po sa Jeremiah 32:26-27, ang sabi po doon, the word of the Lord came to Jeremiah, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Marami pong nangyayari ngayon sa ating mundo, sa ating paligid, mga hindi inaasahan ng mga pangyayari sa iba't iba pong sektor, lugar, even sa workplace at mga eskwelahan, sa mga kasalukuyang mga nagaganap po sa paligid, maingay po, marami pong kaguluhan, karahasan, sakit karamdaman. Yung mga inaantay po nating mga answered prayers, yung mga long-standing prayers po natin na gabi-gabi iniiyak natin sa Panginoon. Even po yung kapatid natin na ang tagal na nating ipinapanalangin sa ating Panginoon. Ang gusto po na sabihin ng ating Lord ngayon sa araw na ito, is there anything too hard for me to do, anak? Is there anything too hard for me na hindi ka magtitiwala sa akin ngayon? At sa araw po na ito, as we worship our Lord, as we lift our hands to praise and worship Him, ang gusto po na ipaalala sa atin ng Panginoon, walang mahirap na bagay na hindi niya kayang gawin. Amen po ba? Amen. Lord, ito po
ang aming dalangin at pinangahawakan ngayong umagang ito. Nakikita mo po ang estado, ang nangyayari sa buhay ng mga anak mo na nandito ngayon, O God. Katagpuin mo po kami in your own personal way, O God. At muli po na kami ay yung puspusin at katagpuin sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alapin, kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadain. Kami iyong muling tignan at muli mong pagpalain. Minsan pa po ating awitin. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alapin, kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadain. Kami iyong muling tignan at muli mong pagpala. Atin pong awitin sa ating Panginoon. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pagpalain, kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadain. Kami iyong muling tignan at muli mong pagpalain. Kami sa'yo'y nagpapakumbaba, kami sa'yo'y nagpapakumbaba, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y nagsusumamo. Habang at biyaya ang siyang nais ko, sumasamba. Ating pong itaas ang ating kamay sa ating Panginoon. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pagpalain, kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadain. Kami iyong muling tignan at muli mong pagpalain. Kami iyong muling tignan, kami iyong muling tignan at muli mong pagpalain. Kami iyong muling tignan at muli mong pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa oras na ito, Panginoon. Katagpuin mo po kami at patuloy po na kami ay magagalak dahil nandito po kami. Atin pong ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Atin pong ipalakpak
ating kamay sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw kasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos. Salamat, Panginoon. Araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon o Diyos, pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa po ating sabihin, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Atin pong sabihin na walang katulad ang ating Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa po ating awitin, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Ating pong awitin.
Jesus, minsan pa po. Itataas, itatanghali, sigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Sa huli pong pagkakataon, ating awitin. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatanghal, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Katulad po ng aming inawit, Panginoon, itataas at itatanghal ka ang iyong banal na pangalan sa kahit na anong sitwasyon at pagkakataon po ng aming mga buhay. Sabi mo po sa iyong salita sa Jeremiah 33:3, "Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known." The Lord knows our deepest cries, our long-standing prayers. There is nothing too hard for the Lord to do. Ito po ang ating pagkakataon na tumawag sa ating Panginoon. Let this be our heart's cry, Panginoon. That as we call your name, as we lift your name, you will hear us from heaven, O God. Hallelujah, Jesus. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo, God. Katagpuin mo po ang mga puso at buhay ng mga anak mo sa oras na ito. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maglilingkay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang nga atin pong itaas ang ating mga kamay sa gitna ng bagyo. Aawitan kita sa lungkot, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Atin pong sabuhin, mabuti ka, O Diyos, mabuti ka, O Diyos,
sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakila ngalan. Higit sa sitwasyon, Panginoon, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakila ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Naglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw lamang, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, Panginoon, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat. Saan manggagaling
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan kalwalhati. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Purihin ka, ating sambahin ang Panginoon. Hallelujah to Jesus. Hallelujah, 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 Lord. We worship your name. We exalt you, Lord Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the Almighty God who loves us, who redeems us, who forgives our sins. We honor you, Lord. We magnify your wonderful name, Jesus. Kami po'y nagpapakumbaba sa banal mong harapan. Patuloy po kami nagpapasiyasat, O Diyos, ng aming mga puso, ng aming mga isip. Tingnan mo po kung may mga karumihan, kasalanan, Panginoon, na nakatago sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming hugasan, pakalinisin ng iyong mapupulang dugo na itinigis mo po sa krus ng Kalbaryo. Damitan mo po kami, O Diyos, ng damit ng iyong katwiran. Ibalabal mo po sa amin ang robe of your righteousness, O God, upang ikaw ang makita sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami ngayong oras na ito sa aming pong pagbubulay at pakikinig ng iyong mga salita. Pahiran mo, O Diyos, ang mga salita mo na amin pong maririnig ngayong umagang ito ng langis ng iyong kapangyarihan. At nananampalataya kami, O Diyos, ang mga salita mo ay hindi po babalik sa iyo ng walang kabuluhan, kundi gaganapin ito ang kanyang layunin sa aming mga buhay. Buksan mo po ang aming puso, Panginoon. Malaya kang kumilos, malaya kang mangusap. 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 Malaya kang mangusap.
kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaang ito. Itago mo ang iyong lingkod sa likod ng iyong malabay na pakpak. Upang ikaw lang ang aming maranasan, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang maranasan ng bawat isa. Ikaw rin po ang maging tagapagturo namin. Patuloy mong itanim sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Na ito po ay tutubo at mamumunga ng iyong katwiran sa aming mga buhay. At ang lugar pong ito, Panginoon, ay pakabanalin mo at balutan ng iyong makapangyarihang dugo at walang gawa ng kaaway na magtagumpay. Dahil naniniwala kami, dakilang Diyos, 2,000 years ago, pinagtagumpayan mo na po ang sanlibutan ito. Marami pong salamat, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan. Ito po'y natatangi sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo po'y magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo na. At muli po, isa pong magandang tanghali sa ating lahat. Ako pinaniniwala na ang bawat isang naririto ay dinala ng Diyos sa lugar na ito upang tayo po ay magsama-sama, no, mag-fellowship sa bawat isa at makarinig po tayo ng makapangyarihang salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ba'y naniniwalang ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katagumpayan ng buhay. Amen po ba? Amen. Kaya ang salita ng Diyos, kagaya ng sinabi ng Biblia, ito po'y pagkain ng ating espiritu at kaluluwa. Sabi ni Jesus, ang tao hindi nabubuhay sa mga pagkain pampisikal lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang mga labi. No, kaya ang Word of God, ito po ay isang makapangyarihang pagkain ng ating mga kaluluwa at espiritu. Para tayo po ay laging makapagtagumpay, no, sa ating mga buhay. Dahil napakarami pong mga laban, marami po tayo nararanasang mga pandaraya ng kaaway sa ating pong paligid. Kailangan natin ang salita ng ating Panginoon, the sword of the Spirit. Amen po ba? Amen. Praise God. At ngayon pong umagang ito, bago po tayong mag-aral ng salita ng Diyos, meron po ba sa kauna-unahang pagkakataon na ngayon lang po nakadalo, no, sa gawain ng ating Panginoon? May first time guest po ba ngayon? Praise God. So, praise the Lord. Ating palapakan po ang ating Panginoon sa ating mga VIP, no, sa ating mga very important person na dinala ng Diyos sa lugar na ito. Welcome po. At siyempre, welcome din po ang bawat isa. No, at tayo naniniwala na hindi po aksidente, hindi po tayo napilitan lang dahil tayo kinulit, no, ng invite sa atin, kundi tayo po ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito dahil meron siyang layunin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po welcome sa Jesus is Lord Church. Ang Jesus Lord Church po ay non-sectarian, full gospel, Bible-based Christian ministry. Sabihin, wala tayong itinataas na religion. No? Ang tanging nating itinataas ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Full gospel dahil purong salita ng Diyos, no, ang ating pong naririnig at napag-aaralan. No, walang kulang, walang bawas, walang dagdag. Dahil sinasabi po ng Book of Revelation, na ang sino mang magdadagdag o magbabawas sa kanyang salita ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya wala pong gustong pumunta ng impyerno. Amen po ba? Kaya wag nating dagdagan, wag nating bawasan. Atin pong ituro ng may katotohanan o ating ipamahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon ng may katapangan
at naroon po yung katotohanan mula sa kanyang salita. Amen po ba? At Christian ministry, dahil once na ating nakilala si Jesus sa buhay natin, whether we like it or not, tinan yung katabi nyo, yan po ang genuine Christian. Amen po ba? Tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Ating palapakan po ang ating Panginoon. Ang ating pong team for this month, no, ngayon po ay last Sunday ng month of June. Yan. At ang ating team, siyempre ito pa rin po, Breakthrough Gentleness that Heals. No? Yung kaamuan, kabaitan ng ating Panginoon. No? Yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. No? Na talagang napaka-powerful ay lagi natin nararanasan, nagbibigay ng kagalingan, kalakasan, pagkatagumpay ng buhay. Amen. Kaya tayo rin po, let's all be gentle with each other. Amen po ba? Lagi tayong maging gentle sa ating pananalita, sa ating pong pakikitungo sa ating kapwa, no? Huwag nating hayaan na yung paligid natin, madiktahan tayo. Alam niyo po ngayon, napakagulo po ng ating paligid, no? Hindi lang po yung mga kalamidad na nangyayari everywhere, sa buong mundo, yung lindol, di ba, ng mga nakaraan, sunod-sunod yung mga lindol sa Venezuela, sa Japan, sa California, at siyempre ang ating bansa ay nasa ring of fire. Lagi natin ipag-pray, no? Dahil lagi natin narinig yung the big one. Yan. At siyempre, ang Diyos lang po talaga ang makakapag-control, makakagawa ng himala. Amen po ba? Para hindi po natin tumaranasan, kailangan maging prayerful at ating laging angkinin ang kaligtasan mula sa Diyos na buhay. At kung maaari, kung ito po yung mangyayari, let's all be prepared. Yan. No? Hindi lang physically, siyempre spiritually. Amen po ba? Kasi nga, yan po ay mga palatandaan ng huling panahon. No? Yung tinatawag natin sa Matthew 24, na may mga earthquakes, no, in various places, wars, rumors of wars, famine, at siyempre yung mga nangyayari po na mga kaguluhan, ay yan po ay bunga na talagang nasa huling panahon na po tayo. Yun na lang po nangyari, yung mga shooting, no, sa mga paaralan, no, yung mga kabataan ngayon. Dahil nga tayo po ay nasa digital world. Yan, no? At uso yung mga gaming. Yan, at doon po nakukuha minsan, no, yung mga violence. Yan, dahil yung mga games, minsan na napaparod yung ating mga anak, hindi natin alam na yung pala ay nag-trigger, no, sa kanila para gumawa ng mga masasamang bagay. Kaya, pag-pray natin, no, yung ating paligid, pag-pray natin ang ating mga pamilya, na tayo po'y laging samahan, gabayan, at ingatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, maging matatag ka sa pananampalataya. Amen po ba? Yun po ang kailangan natin, katatagan ng ating pananampalataya. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong topic ay ating makikita in the book of Revelation, chapter 17, verse 14, no? Revelation 17:14, ating nga pong basahin, sabi doon, they will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them. For He is Lord of lords and King of kings. And those with Him are called and chosen and faithful. Ating nga pong sabihin, called, chosen, and faithful. So, ang ating topic po ay the called, the chosen, and the faithful. Naniniwala po ba tayo na ang bawat sa po sa atin ay tinawag ng Diyos? Amen po ba? Hindi po tayo mapupunta sa lugar na ito, hindi po natin makikilala ang ating Panginoon kung hindi po tayo tinawag ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, gusto ko muna po tingnan natin itong ating binasa sa Book of Revelation.
Ano po ba ang background ng Revelation chapter 17 and 18? Sabi dito, Revelation chapter 17 and 18 portray the fall of the great Babylon. No, in chapter 17, it describes the Lamb's step-by-step victory over the beast and his kingdom, where he overthrew the religious system, while in chapter 18, it depicts the fall of the political and economic system. No, kung ating babasahin po ang book Revelation, ito po ay mga, sabi nga ay, ang tawag sa Tagalog ay kapahayagan. Amen po ba? Na mangyayari sa huling panahon. So hindi pa po maaring iba dito nangyayari na, pero ito po yung mangyayari sa huling panahon. No? At sabi nga, yung sa verse 14, alam natin, Christ together with the saints will overthrow the Antichrist who align themselves, no, with him at final battle, which is Armageddon, no? So, dito sa verse 14 yung ating binasa, ay nagsasalita po dito na ang ating Panginoon kasama ang mga binanal o yung pong mga anak ng Diyos, yung pong mga na-redeem at nahugasan ng kanyang dugo ay kasama niyang makikipaglaban, no? Dito po, they will fight against the Lamb, but the Lamb together with his called, chosen and faithful followers will defeat them. Because he is the Lord of lords and the King of kings. No? Yung mga tinawag ay kasama ng ating Panginoon. So alam natin, no, yung mangyayari in the last days, 'di ba? Magkakaroon ng rapture. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 16, lahat ng mga namatay na kay Kristo bubuhayin, lahat ng mga naiwan, kung tayo buhay pa pag dumating si Christ, kasi malapit na po, yung mga signs nandiyan na, no? So sabi nga yung mga nabubuhay pa, isasama ng ating Panginoon, no? Sa rapture, doon sa alapaap. Then magkakaroon po ng 1,000 years, no, na hindi 1,000 years. 7 years of tribulation sa mundo. Paghaharian ng Antichrist. Yung mundong ito ng 7 years. Yan po ay nakasulat sa Book of Daniel naman. Sa Book of Daniel. No? And after ng 7.5 years, babalik uli. Yun, magkakaroon na po yung tinatawag na the Battle of Armageddon. No? Bababa na si Christ para ang Antichrist po ay kanya na po talagang i-overthrow. Sabi dito, Christ together with the saints will overthrow the Antichrist and those who align themselves with him at the final battle, which is Armageddon. So yan po ay magte-take place, no, sa ating panahon. Pero may tinawag po dito, kasama ng ating Panginoon ang mga tinawag, ang mga pinili, at ang mga natapat na tagasunod ni Kristo. Amen po ba? So tingnan natin, sino po ba ang mga tinawag ng ating Panginoon? No? So kung tayo naniniwala, kaya tayo naririto dahil tayo tinawag ng Diyos, dapat po yung pagtawag sa atin ng Diyos ay mapanatili natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Amen po ba? At sabi nga, kung tayo tinawag, tayo po'y tinawag ng ating Panginoon, simula pa lang tayo nasa sinapupunan ng ating mga magulang. So, sabi ng Isaiah 49 verse 1, sabi dito, listen to me, you islands, hear this, you distant nation. Before I was born, the Lord called me. From my mother's womb, He has spoken my name. Through the prophet Isaiah, sinabi niya, bago pa tayo inilagay sa sinapupunan ng ating magulang, tayo tinawag na ng ating Panginoon. Amen po ba? So, hindi po nagkamali ang Diyos nung tayo kanyang dinala sa kanyang iglesia. Amen po ba? Sa kanyang kaharian dito sa mundo. Dahil tayo po'y tinawag, called us from the womb. No? Tinawag tayo nung tayo po ay nasa sinapupunan pa. Naalala ko po,
Kasi siyempre lahat naman tayo, maliban lang siguro yung mga bata na naririto, na ipinanganak, ng mga magulang ay Christian na, no? Kaya sila ay nakakasama sa church. Pero hindi ibig sabihin na pag ang isang bata kasama ng magulang sa church, automatic born again. Diba? Kasi ang pagiging born again, desisyon ng isang tao yan na tanggapin si Kristo as Lord and Savior. Pero karamihan po, kagaya ko, yung mga 50s, mga senior, no? Na born again tayo, from other religion tayo galing. Amen po ba? Di ba kasi ang born again Christian ay nagsimula sa ating bansa mga year 1970s, di ba? Kasi ang JIL po ay 1978, no? Nagpasimula 1978. So before pa doon, may mga nauna na. So ako po ay galing sa isang religious yung fanatics, no? Sobrang panatiko, sobrang nakakandado, nakasarado, no? Talagang hindi kumbaga talagang akala ko tama yung yung aking pananampalataya dahil ako'y mabait na tao, palasimba, hindi naman ako palaaway, akala ko na ako, no? Siyempre ang isip natin pupunta tayo sa langit. Pero napakaraming problema talaga nung mga pag tayo wala sa Panginoon. Yung problema hindi mo kayang talagang maunawaan sa buhay mo. Nagtatanong ka. Ako po nagtanong minsan sabi ko sa Lord, hindi pa ako born again noon. Kasi ang hirap-hirap ng buhay. Sabi ko, kung talagang may Diyos, bakit ang hirap ng buhay? Bakit ganito kami kahirap? At sabi ko sa Panginoon, minsan kasi nga ako palasimba, ako po ay lahat ng simbahan pinupuntahan ko, nakasimba ko sa Quiapo, sa Baclaran, sa Grotto, sa Novaliches, sa Pililla Rizal, napupuntahan pa namin mga simbahan dyan, mga lumang simbahan. Ganun akong pagkapanati ko. Pero sabi ko, ba't hindi nagbabago yung buhay namin? Daming problema, sobrang hirap ang buhay, at minsan po kinausap ko ang Diyos ng personal. Sabi ko, kung totoong may Diyos, bakit kami naghihirap? Bakit kami ganito ang buhay? Puro problema. Sabi ko, kung totoong Diyos ka, magpakilala ka sa akin. Yun po ang prayer ko talaga. Parang naalala ko yun siguro po. Pero na ako nun? May asawa na po ako nung mag-pray ako ng ganun Kasi yun nga, lagi kami nasa simbahan every Sunday, hindi kami lumiliban ng pagsimba, kahit na nasa ibang religion. Pero yun po, parang sobrang dami ng problema, parang hindi mo na kaya. Tapos yun na po. At yun nga po, sabi ko, December 20 yun, nung may mag-invite sa akin, na ako po ay umattend sa isang crusade. Crusade po yun no, dyan sa Villamor. At muntik pang hindi matuloy kasi yung asawa ko pinipigilan ako na umattend. Pero umattend ako gabi. At doon po, nung araw din yun, December 20, 1979. Hindi 79. December 20, 1983. 1983 po yun. Nang maranasan ko po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangangaral ng isang evangelist ng JIL. Na talagang hindi ko nakita hindi ko yung sarili ko na lumalapit sa harapan, umiiyak, talagang sinuko ko yung aking buhay sa Panginoon, taas ang kamay, tulo ang luha, ang sipon, at simula ng araw na yon hanggang ngayon, talagang nakita ko at naramdaman ko yung kapangyarihan, yung presensya ng ating Panginoon. Kaya alam ko, sabi ko, Lord, alam ko na simula pa nang ako'y bata pa, tinawag mo na ako. Amen po ba? Kahit nasa iba kang religion noon, ipinipare na ng Lord yung puso, yung buhay natin para po sa kanyang pagtawag sa atin. Kaya we are called from the womb, called by our name. No? Sabi nga sa Isaiah 43 verse 1, but now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Tayo pag-aari ng Diyos. Tinawag tayo sa ating mga pangalan. Amen po ba? Amen.
At sabi pa dito, yung dahilan ng kanyang pagtawag, sabi ng Isaiah 42 verse 6 and 7, sabi niya, the Lord have called you in righteousness. No? I will take hold of your hand. I will help you and make you to be a covenant to the people and a light for the Gentiles, to open eyes that are blind, to free the captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. Bagamat maaari ito po yung mga prophecy, no? Patungkol po ito sa ating Panginoong Jesus, yung mga propesiyang ito. At yung iba naman ay siyempre kay Isaiah mismo personal. Pero alam natin, may dahilan ng Diyos sa pagtawag sa atin. Amen po ba? Tayo tinawag ng Diyos sa kanyang katwiran. I have called you in righteousness, sabi ng Lord. I will make you to be a covenant for the people, a light for the Gentiles. Magiging liwanag tayo, amen po ba? Sa madilim na sanlibutan, sa madilim na mundong ito, tayo po ang magiging liwanag ng ating Panginoon. Kaya, napaka-powerful po ng tawag ng Lord sa atin. No? At sabi nga, kailangan din po yung tawag sa atin, hindi lang nanatili lang na dahil tinawag tayo, o andito lang ako sa church. A-attend lang ako every Sunday sa church. Pag ayaw ko, tinatamad ako, hindi ako a-attend. No? We need to level up our calling. Amen po ba? Dahil sabi nga ng 1 Corinthians chapter 26 and hanggang 28, many are called but few are chosen. So not many are called. Sabi dito ni Paul, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many are influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. So, kailangan daw po tayong lahat, no? Yung ating calling, ating po itong pahalagahan. Amen po ba? Kasi hindi lahat ng tinawag ay pinili. Not many are, at hindi lahat po ay tinawag para sa kaharian ng Diyos. Kasi siyempre yung tumutugon lang sa pagtawag ng Diyos. Yung iba, di ba? Yung iba nasisave sila, sabi nila, saved by the bell. Kung kailan malalagutan ng hininga, saka lang nila nakatanggap si Lord. Dahil by grace talaga ang Panginoon. Amen po ba? Pero kung tayo po, nakilala natin ang Panginoon, nung bata-bata pa tayo, ano yung mga kabataan, huwag nating sayangin yung buhay natin sa mga bagay na makamundo. Amen po ba? Atin na po itong ipagamit sa Panginoon. Kaya sabi niya, walk worthy of the call, no? Tayo lumakad ng na ating pinapahalagahan yung tawag ng ating Panginoon. Diba? Sabi nga na Ephesians 4:1, sabi ni Paul, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So habang tayo nasa mundong ito, ating pahalagahan na tayo po ay tinawag ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Huwag tayo magdududa. Tinawag ba talaga ako? Baka naman hindi. Diba? So pag tayo ating pinagdudahan yung calling ni Lord sa buhay natin. Kasi sabi nga, hindi naman lahat ay talagang tinawag. Yung iba, nagpresenta. Yung iba, nagpumilit. Diba? Pero siyempre dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay Kanya pong pinatawad, tayo Kanyang iniligtas, tayo Kanyang iningatan. Amen po ba? So ating pong pahalagahan yung pagtawag ng Lord. At sabi nga, we need to explore our gifts, no? Kasi nasabi ng 1 Corinthians chapter 12, diba? Yung mga gifts ng Holy Spirit sa buhay natin. Ano-ano po bang mga gifts yun na dapat natin na i-explore, gamitin, habang tayo po ay nasa paglilingkod natin sa ating Panginoon, no?
Sabi ng First Corinthians chapter 12, beginning verse 4 hanggang verse 11. Sabi dito, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, but the same Lord is served. There are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all for their particular service. So the Spirit's presence is shown in some, the Spirit gives one person message full of wisdom, while to another person, the same Spirit gives a message full of knowledge. One and the same Spirit gives faith to one person, while to another person, He gives the power to heal. So the Spirit gives one person the power to work miracles, to another the gift of speaking God's message, and yet another the ability to tell the difference between gifts that comes from the Spirit and those that do not. To one person, He gives the ability to speak in strange tongues, and the ability, and to another, He gives the ability to explain what is said. Sa verse 11, but it is one and the same Spirit who does all this. As He wishes, He gives different gifts to each person. So ang bawat isa po ay may kanya-kanyang kaloob ang Diyos. Amen po ba? Dapat na po ini-explore natin and kinukultivate natin yung mga gifts na yon. Hindi po pare-pareho yung mga gifts na meron tayo. Kaya sa ating pong paglakad, no, sa kanyang pagtawag sa atin, marami tayong madidiscover, no, na mga kaloob ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong sayangin ang iyong calling. No? May calling po ang bawat isa. At tayo mapalad, we are called by God. By our name, diba? We are called in the womb. Doon pa lang sa womb, meron ng plano ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, sabi sa letter C, preserve your calling. I-preserve natin yung calling. No? Remain in the same calling. Mag-remain tayo. Sabi ng 1 Corinthians 7:20, each one should remain in the condition in which he was called. Kaya tayo na po yung manatili. Kung tinawag ka ng Lord, huwag ka nang mag-atubili. Huwag ka nang magduda at huwag ka nang umalis sa iyong calling. Amen po ba? Tayo magpatuloy dahil tayo po ay may goal as Christians. Amen po ba? Ano yung goal natin? Kagaya ng goal ni Pablo? To reach the finish line. Amen po ba? Ma-reach natin ang ating finish line. At sabi nga, ang gifts and calling are irrevocable. Sabi ng Romans 11:29. Ang gifts and calling, no, yung mga regalo at tawag ng Diyos, ito po'y hindi daw po nababago at hindi pinagsisisihan ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So ating sabihin sa ating sarili, ako'y tinawag ng Diyos. Amen. So yung pangalawa, chosen. Tayo pinili. So hindi ka lang tinawag, pinili ka rin ng Diyos. No, sabi ng John 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. No, so tayo daw po'y pinili. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, Siya ang pumili sa atin. Amen po ba? Di ba napakasarap po na isipin, no? Sa dami-dami ng tao, siguro bilyon na ang tao sa mundo. Pero tayo po ay nakita ng Diyos at napili ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito, ang dahilan, sabi niya ganoon, para tayo daw po'y humayo at mamunga.
at yung bunga natin ay manatili, no, sa ating mga buhay. Upang sa ganon, ano man daw ang ating hingin? Sa ating Ama. Whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Yun po ang dahilan, no? Na sa kanyang pagpili sa atin. Pag tayo sumusunod sa kanya, no, ano man daw ang ating hingin sa ating Ama, gagawin ng ating Amang nasa langit sa atin, no? We are chosen to be saved through sanctification. Sabi ng 2 Thessalonians 2:13 and 14. Yan. Chosen to be saved. Pinili ka para ikaw ay maligtas at talagang tayo po'y manatili, no? Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon through sanctification. Kasi ang sanctification, ito po yung paano tayo na-sanctify, no, ng Diyos ng kanyang dugo ay tinigis niya sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo ni Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Walang ibang paraan para tayo malinis sa ating kasalanan maliban sa dugong itinigis ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinawag tayo ng Diyos para maligtas at malinis ng dugo ng ating Panginoon. So tayo po bilang mga chosen people of God, tinan niyo po ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9. Sabi ng 1 Peter chapter 2, doon sa verse, beginning verse 9, hanggang verse 10, ang sabi dito, but you are a chosen race. You are a chosen race, sabi po ng Biblia. The king's priest, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness into His own marvelous light. So at one time you were not God's people, but now you are His people. At one time you did not know God's mercy, but now you have received His mercy. No, sabi nga, yung pagpili sa atin, pinili tayo para maging holy nation. Amen po ba? Chosen race, holy nation, a royal priesthood. Sabi sa NIV. So ang bawat sa po sa atin ay royal priesthood. Amen po ba? Mga saserdote ng hari. Amen po ba? Yan po yung mga bagay na talagang magbibigay sa atin, no, ng kagalakan sa puso natin na ating pong malaman. Yung pagtawag, yung pagpili ng Diyos sa atin talagang very special. Dahil tayo po yung tinatawag na chosen people of God. Tayo ang tinatawag na holy priesthood of God. Amen po ba? Pero sabi nga, many are called, but few are chosen. Nawa ang bawat sa atin, hindi po malaglag sa pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Bakit po? Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew chapter 20. In Matthew chapter 20, sorry. Matthew 20, sa verse 16. Ayan. Pero gusto ko pong simulan sa verse 8. Sabi dito,
ito po yung talinhaga no, ng may-ari ng ubasan. Pero mahaba po kasi. Sa verse 16 na lang. Sabi ng ating Panginoon, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Sabihin, may darating ang panahon. Yung mga nauna na naging napakainit ang pananampalataya, ay pwedeng manlamig ang pananampalataya nila. Pwedeng mawala sa kamay ng Diyos. At yung mga nahuli, sabi nga, ang mga nahuli ay mauuna. At yung mga maaring nahuli naman, na nakakilala kay Kristo na nagang mainit sa pananampalataya, sila yung mga magtatagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya huwag nating hayaan na kung tayo po ay na-born again noong 1980, 1970s, tayo wala na sa Panginoon ngayon dahil tayo po ay nadala na ng mundo. No, maraming tao po nadala ng mundo. Marami tayong makakilala. Kasabayan natin noong araw no, sa mga pag-attend ng gawain. Ngayon, nasa mundo na uli sila. Nakain na po uli sila ng mga worldly pleasure. Katama ang sabi ng Bible, may mga nauunang mahuhuli at may mahuhuling mauuna. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi lahat ng tinawag ay pinili. Many are called, but few are chosen. At tayo, kung tayo po albatin tayo pinili, sabi nga, tayo daw po ating piliin, no? Tayo manatili sa sa ating pong paglilingkod, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. Amen po ba? Kaya nga tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang natin pinag-aaralan every Sunday. Every day, binubulay-bulay natin. Ano po ang purpose? Sabi ni Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong ihiwalay ang aklat na ito. Ito pong aklat na ito, hindi pa po ganito yun nung araw, no? Parchment pa lang. Pero sabi ni Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong ihiwalay sa iyong mga labi ang aklat na ito. Bulay-bulayin mo to araw at gabi. Sa ganon, magagawa mong masunod lahat na nakasulat dito. At ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Amen po ba? Ang pagginhawa at pagkatagumpay po ay nasa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya atin daw pong piliin, no, na tayo po'y sumunod. Tayo po ay magpatuloy, no, sa ating Panginoon. Sabi ng Psalms 119 verse 30, I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. Yan. Kailangan natin piliin ang daan ng katapatan at ating ilagay ang ating puso sa kanyang mga salita. So, as chosen people of God, sabi nga ganon, choose the people you go with. No? At daw piliin ang mga tao na ating sasamahan. Bakit po? No? Sabi ng 1 Corinthians 15:33, sabi dito, do not be misled, bad company corrupts good character. Ngayon po nakita natin yung mga nangyayari sa maraming kabataan. Kanina po nanood ako nung service natin, no, yung ating online service sa Bulacan. At si Pastor Jade Gascon po ang nagturo. At kanya pong na-share, no, yung nangyayari, lalo dun sa shooting, no, dun sa Tacloban. Tama ba? Tacloban City. Yung mga kabataan, 15 years old, no, na mga namaril. At sabi nila dahil binubuli, pero hindi lang daw po yun yung anggulo na pwedeng makita, kundi yung pong paglalaro, no, ng mga online gamings. Kaya nga tayo po, mga magulang, lagi natin bantayan yung ating mga anak na sabi nga yung kanila pong mga, bagamat virtual, no, may mga namimit sila doon, mga, siyempre mga kalaro nila na hindi nila kilala, maaring mga terorista, maaring nagtuturo po ng masasamang mga influence, no, kaya tama ang sabi ng Biblia bad company corrupts good character. Amen po ba?
At yung mga kabataan ngayon, siyempre sa church, no? Walang ganon. Sa JIL, walang ganong kabataan. Pero alam natin, no, sa labas ng ating community, nakakatakot na po ngayon ang mga kabataan. Diba? Sipin mo, 15 years old, marunong gumamit ng baril. Marunong mamaril. Ayun po yung nakukuha nila doon sa mga yung kanilang mga games, no? Dahil ba ganun yung mga alam nila, yung mga nagro-Roblox dyan, yung mga ganung mga laro. No, yung mga, kasi minsan minarinig ako, sabi nila, yung baril ko. So, sabihin, doon sa games na yon, may mga ganun pong mga eksena silang na-encounter. So, atin pong bantayan yung ating mga kasama. No? At sabi rin po, yung ating iwasan, yung mga divisive people. Yung mga tao daw po na nagkukos ng division. No? Dahil yung mga divisive people, yan po ay parang sabi nga, naninira no? ng relasyon, naninira po yan ng mga tao. Yan. Kaya sabi lang Titus 3:10, warn a divisive person once and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. So yung mga gossiping spirit, di ba? Slandering, nagkukos po yan division. Lalo po sa ating panahon ngayon, napakaraming fake news, no? At alam natin, recently lang may mga nangyari, it caused division in the church. Pero tayo pong mga tunay na mananampalataya, tayo po ay tumatayo sa truth, justice, and righteousness. Amen po ba? Amen. At sabi nga, hindi lang po yung mga divisive, yung mga disobedient. Iwasan din po natin yung mga disobedient people. Sabi ng Titus 1:16, they claim to know God, but by their action, they deny them. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Yung mga disobedient daw po, no? Iwasan natin. Dahil sabing ganon, wala silang nagagawang mabuting bagay. Yan. So, yun po, no? We are called, we are chosen, at ang pinakahuli po, we need to be faithful. Sabi mo sa iyong katabi, maging faithful ka. Amen po ba? Choose to be faithful. Sabi nga ng Proverbs 20:6, many claim to have unfailing love, but faithful person who can find. Marami nagkiklaim na talagang sila po ay puno ng pagmamahal, pero sabi nga, but faithful person who can find. Sino ang makakatagpo ng isang tapat na tao? So, ang faithfulness po, ito po isa sa mga karakter ng ating Panginoon. Amen po ba? At isa rin po yan sa ating core values, faithfulness. So tayo po bilang mga mananampalataya, we are called to be faithful first to God. Amen po ba? Then sa ating po, siyempre, kung tayo may asawa, sa ating pong partner, sa ating mga husband and wife, at sa ating family, siyempre. At siyempre sa church, maging faithful din po tayo sa bawat isa. Sabi nga ng Psalms 119 verse 90, your faithfulness continues through all generation. You establish the earth and it endures. Ba? Yeah, siya po ang nag-establish ng mundo at nananatili dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. So tayo po manatiling faithful. Sabi nga, persevere to be faithful. No? Dahil sabi ng Luke 16 verse 10 and 11, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? So tayo po ay maging faithful sa maliliit na bagay. Amen po ba? Faithful in everything that we do. Maging matapat sa ating pong siyempre sa ating mga partner, maging faithful, yan po kasi sa ating panahon, alam naman natin, no, sinusulong ang divorce, no, ang mga same-sex marriage,
No, pag-pray natin na ito hindi po talaga magkaroon ng pagkatagumpay, habang nandiyan po ang ating, siyempre minamahal nating Senador Joel, habang nasa Senado pa siya, ay talagang pinaglalaban niya po yung mga demonic bills, no? Pati na ang Sibak Party List, sa po sa mga lumalaban sa mga demonic bills, para hindi po maisulong ang yung mga demonic bills na sisira, no, sa mga tahanan, sisira po sa ating community, di ba? At sisira sa maraming pananampalataya ng mga tao. Yeah, persevere to be faithful. No, and remain faithful. Sabi ng Revelation 2:10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. You will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Yan po tayo daw po ay faithful, sabi ni Lord. Ito pong revelation, ang salita dito ay ang ating Panginoon. No? Sabi niya, ang mga matapat, maging sa panahon, even to the point of death, sabi niya, I will give you life as your victor's crown. Kumbaga yung corona natin, no? Sabi ng Biblia, no? Yung buhay na ibibigay sa atin ng Lord, yung eternal life, yun daw po yung ating victor's crown. Amen po ba? Crown ng pagkatagumpay, dahil tayo po'y nanatiling tapat, nanatili tayong sumusunod sa ating Panginoon. Isa lang po yung gusto kong iwanan, no? Yung tinatawag natin na Brother Eddie's principle, no, in serving the Lord. Tingnan po natin, no, yung principle ni Brother Eddie sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pong yung isa yung walang picture, ating basahin po sabay-sabay. Sabi niya, the quality of our life in eternity depends on the quality of our obedience and faithfulness in serving God here on earth. So yun na pong quality ng buhay natin sa eternity ay nakatipende kung paano natin ginamit sa mundong ito sa pamamagitan ng ating pagsunod at katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, the greatest and noblest achievements of a man or woman here on earth is to know his or her Creator truthfully and personally, to love Him passionately and wholeheartedly, and to serve Him faithfully with integrity and excellence until he or she stands before Him on Judgment Day. Amen po ba? Amen po ba? Yan po yung life principle ng ating pong spiritual director na dapat tayo rin po bilang mga mananampalataya, no, ay ating pong angkinin din. Ipamuhay din natin itong prinsipyong ito ng paglilingkod, pagsunod, habang tayo nasa mundong ito, tayo po ay maging matapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tandaan natin, ang ating pinaglilingkod ng Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Amen po ba? Ang bawat sa po sa atin, no, na kaya tayo naligtas dahil tayo nanampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nothing more, nothing less. Hindi po tao ang ating sinasamba sa JIL. Ang Diyos ang ating sinasamba. Amen po ba? Ang panawagan ng Diyos sa atin, maging matapat, no? At maging masunurin sa salita ng ating Panginoon. Sa ating pangwakas, ito ang challenge, 3 things to ponder. Are we sure of our calling? Sure ka ba sa iyong pagtawag? Whom do we choose to follow and obey? Can we remain faithful till the end? So pag tayo po'y tinawag ng Lord, sabi ko nga po, na born again ako 1983, up to now, I know my calling from the Lord. Amen po ba? Hindi po magwiwib yung calling ko na yon. Dahil hindi ako sa tao nakatingin, hindi ako sa tao naglilingkod,
Sa Diyos po ako naglilingkod, sa Diyos ako nakatingin. Sabi ng Hebrews 12:1, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, or fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po ba? Amen. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Tiyakin natin. Unang-una, tayo tinawag. Tinawag ka ng Diyos, nilagay ka ng Diyos sa church na ito, dahil may plano ang Lord sa buhay mo. Jael Church is not a perfect church. Bakit po hindi perfect ang Jael Church? Tayo pong lahat ang church. Amen po ba? At tayo po ay imperfect. Meron tayong mga pagkakamali, meron tayong mga pangit na mga nakaraan, meron tayong mga hindi magagandang pag-uugali, di ba? Lahat tayo imperfect. Dahil lang sa biyaya at habag ng Diyos, tayo po'y narinito sa Kanyang harapan. Pero tayo tinawag ng Lord, nilagay ka dito, ang sabi po ng Biblia, in Psalms 1, no, para tayong itinanim sa isang lupang malapit sa batisan na yung puno ay lumalago, namumunga at laging sariwa ang bunga. Dahil si Jesus po ang tubig na nagbibigay ng buhay. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at pumigit. Sige po, at ating aawitin po yung awit na yon, yung heart of a servant, yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pagpatuloy po natin tayo maging matapat sa Kanya. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on
Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords, our Almighty God. We honor you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil bigyan mo kami ng assurance that we are called. Doon pa lang sa sinapupunan ng aming magulang, nakita mo na kami. Tinawag mo na kami, Panginoon. May plano ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman ang aming dalangin sa buhay ng bawat isa, wag po naming i-neglect ang calling na yon. Wag naming, Panginoong, baliwalain ang pagtawag mo sa amin, kundi kami turuan mong sumunod. Turuan mo po kami, Panginoong, makinig sa iyo. Ang mga salita mo ang maging gabay, maging patnubay namin, Panginoon, sa aming buhay sa mundong ito. Maraming salamat din po na hindi lang kami tinawag, kundi kami pinili mo pa. Pinili para maging anak mo. Pinili para maging katuwang mo, Panginoon, na mangyari ang iyong kalooban sa mundong ito. Pinili mo kami upang maging kasangkapan mo para maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa maraming tao. Pinili mo kami, Panginoon, na tunay na makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat, Lord, sa opportunity pinagkaloob mo sa aming mga buhay. Ganon din po ang maging matapat sa iyo. Dahil isa po ito sa mga characteristic na gusto mong makita sa buhay ng bawat isa. Dahil sa iyong salita sa Book of Revelation, dumating na po ang panahon na yun ang gagapiin ang Antikristo. Ang sabi na yung salita, pinagtagumpayan mo ang Antikristo kasama ng iyong mga tinawag, ng iyong mga pinili at ng matatapat na sumusunod sa iyo. Panginoong Jesus, nais naming maging matapat sa iyo sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod, sa aming mga pananampalataya, na hindi kailanman, Panginoon, sasagi sa aming isipan na kami po, Panginoon, tatalikod sa iyo, kundi kami magiging matapat at magiging masunurin sa iyong banal na kalooban. Mahirap man, Panginoon, ang mga sitwasyon, mahirap man ang mga kaganapan sa aming paligid. Marahil maraming mga tukso, maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami maging matapat. Tulungan mo kami maging matatag sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, magtagumpay laban sa mga pandaraya at kasinungalingan ng kaaway na sa aming kapaligiran. Hindi kami matinag, hindi kami, Panginoon, maapektuhan na masamang balita, na mga peking mga balita na lumalabas, kundi kami manatili, Lord, nakatingin sa iyo. Manatili kaming matapat sa iyo. Manatili kaming sumusunod sa iyo. Dahil yun po ang iyong sinabi sa iyong salita, na kapag kami nanatiling matapat sa iyo, sasamahan mo kami, papagtagumpayin mo kami. Ano mang hingi namin sa pangalan mo, ibibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, O Diyos, aming hinihiling na pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Abutin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Yakapin mo sa panahon ng panghihina, sa panahon na may mga pagsubok. Bigyan mo po ng kalakasan, bigyan mo po ng kakayanan, katatagan ang bawat isa. Kami po'y lagi pong kumapit sa iyo. Kami po'y lagi magtiwala sa iyo, O Diyos. At alam namin, ikaw lang po ang paghuhugutan namin ng aming lakas, ng aming tibay,
ng aming pananampalataya. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, pagalingin niyo po ang mga may sakit, may mga karamdaman, yung mga kapatid namin nasa ospital, abutin niyo po sila. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, sa iyong mga latay na tinanggap, pinagaling mo kaming lahat. Kilala niyo po ang mga kapatid namin na ngayon po ay may mga karamdaman. Father, in Jesus' name, touch their bodies, O God. From the top of their heads, Lord, down to the sole of their feet, O God. Magkaroon po ng mga kalakasan, kagalingan, kalayaan sa mga sumpa ng mga sakit at karamdaman. And we speak healing, Lord, even good health and long satisfied life sa buhay ng iyong mga anak. Ganon din po ang lahat na nabibigatan, may mga problema, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Lord, abutin mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kapayapaan, ng tunay na kagalakan, O Diyos. Sabi mo, ang sino mang nabibigatan, sino bang may mga pasanin, lumapit sa iyo at bibigyan mo ng kapahingahan. Thank you, Lord, sa kapahingahan ng puso at isipan na lagi mong pinagkakaloob sa bawat isa. At lahat ng pangangailangan pinansyal ng iyong mga anak, ikaw ang kumatagpo, Panginoon. Magbukas ka ng mga bintana ng kalangitan. Ibuhos mo po ang masaganang pagpapala na walang paglalagyan sa aming mga buhay dahil sobrang pagpapala ang ipagkakaloob mo sa iyong mga anak. Bless our food and our water, Father God. Bless our, yung pong mga lalagyan ng aming mga palabigasan. Bless po, Panginoon, ang mga bulsa, ang mga pitaka ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang mga trabaho, ang mga negosyo. Pagpalain niyo po ang mga kumpanya na pinapasukan ng iyong mga anak. At yung mga naghahanap po ng trabaho, magbukas ka ng mga opportunity, Lord. Ibigay mo ang pinakamainam, pinakamaganda para sa bawat isa, dakilang Diyos. Lord, we thank you and we claim all the victories. We claim all the favors. We claim all the blessings, O God, that comes from above. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. God bless po sa bawat isa. Praise God. Tunay nga po no, na as we follow the Lord, as His chosen generation, as His chosen people, isa pong ating pangahawakan na pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi pababayaan. Amen po ba? Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Habang ating pong idinideklara, pangako mo, Panginoon, sa amin ito. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid at kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Isa pa po, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. At sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid at kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo, pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa amin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali, o banal na Espiritu, banal na Espiritu, hatid at kalakasan, upang lahat
po ang ating deklarasyon. Aking puso ay na pagpapala mo, Panginoon. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay pagkat lakas ng ating Panginoon. Ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa kailangan pong umawit. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa ulibong pagkakataon. Ating awitin, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. To God be all the glory. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. Tunay ngang nakaka-bless yung katuruan natin kanina, no? So tayo po ay dadako sa isa pang mahalagang bahagi ng ating pagpupuri sa ating Panginoon, ang oras ng ating pagbibigay. Dapat po ba tayong magbigay ng ating mga tithes and offering? Ang sagot po natin, yes. Dapat po tayo ay magbibigay ng ating mga tithes and offerings sapagkat ito ang pagpapakita ng ating pagmamahal at pagtitiwala natin sa Diyos at pagpapasalamat sa Kanya na kailanman ay hindi niya tayo pinababayaan. Sabi nga sa katuruan ni Pastora kanina, we have to remain faithful. Kasi ang Panginoon ay lagi siyang tapat sa ating mga buhay. Anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang nangyari sa ating buhay, still ang Panginoon ay faithful sa ating mga buhay. So samahan niyo po ako sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Ang sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ang iyong kamalig ay mapupuno ng sagana. Mararanasan natin ang kasaganaan at pagpapala ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Pagpapalain tayo ng Diyos sa ating mga gawain at sa mga kabuhayan. Ang iyong trabaho, ang iyong negosyo
ay lagi natin at ang lahat ng ating pagsisikap ay maaaring pagpalain ng Diyos. Sapagkat ito ay ang lahat ng ating pinagkukunan, ito ay galing sa ating Panginoon. Dapat din tayong magkaroon ng kagalakan sa ating pagbibigay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Iniibig ng Diyos na magbigay tayo ng may kagalakan. Ang puso natin ay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan sa pagsunod sa ating Panginoon. Sa ating pagbibigay, palagi po nating naisin na maging masaya, na ando doon yung kagalakan sa ating pagbibigay at lagi nating isipin yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating pagbibigay ay hindi lang daw po puro nasa isip natin ay yung mga pananalapi, pagkos ang Lord ang tinitingnan na yung ating puso kung paano tayo magbibigay sa kanyang harapan. So ang Diyos ay kailanman ay hindi nakakalimot sa kanyang mga anak, sa mga tapat na naglilingkod, sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Ang Diyos kailanman ay hindi tayo pinababayaan. Sa ating mga sitwasyon, ano man ang ating sitwasyon, patuloy nating nararanasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang tithes and offering ay hindi lamang nakatuon sa mga pananalapi. Ito ay tungkol din sa ating puso at kapag tayo ay nagbibigay ng may kagalakan at katapatan, ipinakikita natin sa Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya at ang ating patuloy na pananampalataya sa Kanyang kabutihan. Ang Diyos ay tapat at patuloy na nagpapala at gagabay sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian. We have to remain faithful because of God. Our God is always faithful in our lives. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, maraming pong salamat o Diyos. Tunay nga, O God, na kami ay patuloy mong pinagpapala, iniingatan. Kami ay iyong pinili, kami ay iyong tinawag. Kaya patuloy po kaming nananampalatay na maging tapat, sapagkat ikaw ay laging tapat sa aming mga buhay. Minsan po, Panginoon, ando doon kami ay nagkakaroon ng pagkakataon na nagiging hindi tapat sa iyo, ngunit patuloy mong pinararanas sa amin ang iyong katapatan. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay makakapagbigay sa iyo ng aming mga ikapo, ng aming mga love offerings, O God. Salamat for this opportunity na patuloy naming nararanasan ang iyong pagpapala, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, na patuloy na ikaw ang patuloy na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang patuloy na pumupuno sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang patuloy na nagsusupply ng lahat-lahat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa aming mga katawan na patuloy na binibigyan mo ng kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala at patuloy na binigyan mo kami ng oportunidad na maibalik ang para sa iyo, Panginoon. Salamat for this moment, Panginoon, at patuloy namin dadalangin sa iyo ang aming mga kasama, Panginoon, na ang kanilang mga trabaho na nananalangin, na patuloy mo silang bigyan ng kanilang trabaho, Panginoon, nang sa ganon sila ay makaranas din ng walang hanggang pagpapala at patuloy nilang maranasan ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Ang bawat mga source of income ng aming mga kapatiran, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Ang lahat ng ginagawa ng kanilang mga, continue to bless the work of their hands, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala na aming nararanasan sa aming mga buhay. At ang dalangin nga namin, Panginoon, sa bawat blessing na ito, Panginoon, ingatan mo ito, cover it tightly with your most precious blood at patuloy lamang magamit sa ikaluluwalhati at ikalalaganap ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa bawat isa. Continue to bless each and every one of us at patuloy namin na entrust sa iyo ang lahat ng bagay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, mapayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, mapayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Aking Panginoon sa aking buhay. To God be the glory.